Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Good morning. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Yan, batiin natin. Hallelujah! Praise God sa umagang ito. At alam ko, handa kayong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So, muna, in behalf ng buong pamilya, kasi wala ako nung last Sunday, in behalf po ng buong Serut family, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakiramay sa pagpanaw ni Tatay Balin. So, salamat po sa lahat ng ating kapamilya, Life in Christ family. Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Yesterday po, sa training namin, meron kaming ginawa dito. Pinarampa po kami. Tapos, ano yung ginawa sa inyo ng Panginoon? Ano ka ngayon? So, naalala ko yung previous, diba? So, what I am before and what I am now. Isa lang yung common doon. We are free. Tama po ba? Tayo ay pinalaya na sa slavery ng kasalanan. Amen po ba? Amen. So, ngayon, malaya tayong magpupuri sa Panginoon. Sama-sama. Shout it out. Sing to the Lord. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Amen. Kayo sumayaw. Kayo sumigaw. Hallelujah. Tumawid sa Panginoon. Will see, to you the mute will sing, to you the dead will rise, to you all hearts will praise, to you the darkness flees, to you my heart screams, I am free. Yes, we are free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Declare it. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you.
I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. I am free. I am free. Now, let's declare it one more time. Who the Son sets free is free indeed. Free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free is free indeed. Free indeed. Who the Son sets free is free indeed. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. I am free. I am free. And I am free to run. I am free to run. And I am free to dance. I am Free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. I am free. Woo! Hallelujah. We are free indeed. In the name of the Lord Jesus Christ. Kaya to you alone, O Lord. Sa iyo lamang. Live my life down at your feet. You're the only one I need. I said to you and you are always there. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I'm humble, all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever beats the way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Yes, Lord. we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Shout it out! You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus,
You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. To you alone, O Lord. Hallelujah. Woo! To you alone, O Lord Jesus. Wala nang iba po. Hallelujah. Dahil wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, hallelujah, Lahat ng awit sa mundo, yes, O Lord, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Tulad ng lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. minsan pa awitin natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, Hallelujah. di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Tulad ng lahat ng kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang
piling ko. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hanapin pa, Panginoon. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko, sabi, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, oh hallelujah, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad, ikaw lamang Panginoon, oh hallelujah, purihin ka Panginoon, oh hallelujah, hallelujah, wala nang hahanapin pa, sapagkat ikaw lamang Panginoon, pupurihin ka, hallelujah, 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 we praise you Lord, we praise you Jesus, the name above all names, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Marami po salamat. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We lift your name on high. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. You are Savior, Baptizer, Healer, and Coming King, O Lord. Hallelujah. And we lift your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming po salamat for your faithfulness to us, O God. Hallelujah. Our lives are never the same when we accepted you as our Lord and Savior. Kaya ngayon, Lord, we claim all the victories. We claim all the blessings. At sa iyong salita sa umagang ito, Lord, personally, mangusap ka sa puso namin, O God. Hallelujah. And here we are, O God. We will accept your word, O God, because your words are our life, O God. Hallelujah. Maraming po salamat. Hallelujah. Hallelujah. And we will proclaim your gospel, O God,
your goodness, and your love. Dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, instead of us suffering, ikaw ang nag-suffer for us. Hallelujah. Kaya kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa amin, O God. Hallelujah. And use our lives, O God. Use our lives to draw more souls to you, O God. Hallelujah. Maraming salamat po. And ngayon pa lang ay kami mananagumpay na. We are victorious for you are with us. Hallelujah. If you are with us, who could be against us, O God? Hallelujah. And we claim all your promises, O God. Your promises are all good, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. And you have a plan for us individually and as a congregation, O God. You have a great plan sa Life in Christ Church, and you will use this church mightily sa community at sa buong lugar pa po na kung saan mo kami dadalhin, O Lord. And we will accept the challenge, O Lord. And here we are. Use us, O God. Hallelujah. Maraming salamat po at binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat ng anak ng Diyos sa magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Woo! Okay. Pag-usapan po natin ngayon ay isang kwento. Alam niyo po yung istorya ni Esau at saka ni Jacob? Ano? Alam niyo po ba yon? Sino pong nakakabasa ng Biblia? Yan. Ngayon po, mayroon na ulit tayong monitoring sa devotion natin. So, istorya po ito ni Esau at ni Jacob. Magkukonsentrate po tayo doon ang title po nito ay Connecting to Birthright o Birthright. Lagyan siyempre, connecting po yung ating theme for the year. So, connect. Anong sa Tagalog ang birthright? Ha? Ano? Ay, hindi. Tako. Sige, bibigyan ni Ate Bing ng chocolate. Birth, kapanganakan, right. Ano? No? Karapatan ng isang panganay. Nung tiningnan ko po ang meaning ng birthright, alam niyo po kung ano nakalagay, nagulat ako. Tingnan niyo sa dictionary, nakalagay inheritance. Di ba? Ang tiningnan ko, ang inheritance. Kasi iniisip ko, ano ba Tagalog ng birthright? So, nung tinignan ko, inheritance. Then, pag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng inheritance. Pag sinabi po kasi nating inheritance, ang atin pong text ay nasa Genesis 25:31 to 34. Mabdali lang naman to. Sabi dito, Jacob replied, "First, sell me your birthright. Look, I am about to die." Sabi ni Esau. Esau said, "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear me first." So he swore on oath to him in selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too, and he ate and drank. Then he got up and left. So Esau despised his birthright. Yan lang tayo iikot. Ang ibig po sabihin, ang tanong dito, may question how do we value our birthright? Mamaya, mas palalalimin pa natin ng konti. Paano mo binavalue yung iyong inheritance? Meron tayong inheritance sa Diyos. Anong inheritance natin? Hello? Sa mga nagtitraining, alam yan. Ano yun? Anong inheritance natin? Hello? Hindi nyo alam? Ako, kailangan ata tayong tumawag ng altar call ngayon. Hello? Siyempre, yung una, ano bang ginawa sa atin ng Diyos sa krus ng Kalbaryo?
Di ba meron tayong, ano? O anong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo? Ha? Di niya alam. Ha? Hello? Naku. Kung di ata tayo mag-aral uli ng ating ng ating kagabi, yung pinag-aralan natin, kagabi, meron tayo, pinag-aralan natin kagabi. Anong ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Di ba, He died on the cross of Calvary for, our sin, sa ating redemption. Nagkaroon tayo ng redemption, nagkaroon tayo ng restoration, nagkaroon tayo ng inner healing. Ano pa? Provision. Ano pa? Ang daming ginawa ng Panginoong Hesus sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, sabi nga, kaya tayo nagsisikap because of our inheritance. Ano yung ating immediate inheritance? Because of redemption, nagkaroon tayo ng eternal life. Hindi nyo alam? Ba't kayo nalilito? Ay, ito. Alam nyo mga kapatid, pagsikapan nyo pong mag-aral na mabuti ng salita ng Diyos ngayon, saliksikin nyo ang Biblia. Kasi po, itong mga last days na ito, pag napakinggan nyo po ang teachings ng ibang religious, ng ibang group, maliligaw kayo if you are not founded in the Bible. Ang gagaling magturo ng mga kulto ngayon. Huwag nyo lang subukan makinig sa mga Muslim, baka lang nagpa-convert kayo sa Muslim. Yes! Grounded sila, pounded sila ng kalanda. Pag ang ating doktrina mahuna-huna, ay nako, sigurado ko sa inyo, mauuwi kayo sa kulto. Kasi ang only foundation ng natin at dapat naintindihan natin ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Mapakalalim nilang magturo. Kaya dapat laliman din natin ang ating pag-aaral. So, how do we value our inheritance to the Lord? Okay, ganito na lang. Paano ba natin binavalue kung ano yung meron tayo ngayon? Kung may minana ka sa iyong mga magulang, paano mo binavalue? Paano mo binavalue yung iyong kaligtasan? Halimbawa, your gifts, your talents. Paano natin binavalue? Kasi kay Jacob at kay Esau, si Esau, ang kanyang, sabi dito, Esau sold his birthright, reveals how little value he replaced on God's blessing and covenant promises. Di ba? Tingnan niyo yan. He sold his birthright. Sabi nga, he foolishly chose to trade future and long-range blessing for a present momentary pleasure. Isang pinggang pagkain. Nakita nyo how foolish, kung gaano ka foolish si Esau? Sa isang pinggang pagkain, ipinagpalit yung kanyang eternal blessing. Spiritual and financial blessing. Siguro naman, hindi kayo papayag at siguro wala naman dito na kasing foolish ni Esau. Amen? So siya yung nasabi ng Biblia, sa isang pinggang pagkain, ipinagpalit niya yung eternal blessing. Ilan dito siguro, sasabihin nyo, ay hindi naman mangyayari sa amin, pastor. Hindi naman namin ipagpapalit yung aming kaligtasan para sa isang pinggang pagkain lang. Ano? Pwede, dalawa. Hello? Pwede ba? Ano? No. Tingnan nyo, ha? Hallelujah. Nung ginagawa ko po ito, pinipinis ko ito nung Thursday, na-enjoy ko Nakalimutan ko tuloy yung UFM. Nakalimutan ko yung fellowship ng UFM. Kasi ginagawa ko to sa Cavite, pagdating dito, tinatapos ko nung Thursday ng gabi.
Nung nag-i-enjoy akong gawin, tapusin to, ako lang kalimutan ko, alas 10 na pala, tapos na yung UFM. Ay, nako. Sabi ko, bakit? Sabi sa verse 31, the birthright was a special honor given to the firstborn son. Include a double portion of the family inheritance along with the honor of one day becoming the family leader. So ang ibig sabihin ng birthright ay authority and blessing. Di ba? Meron kang authority and meron kang blessing. Sino ba ang panganay sa atin? Okay, taas ang kamay. Yes. Sa ibang bansa, especially sa may mga bansa, grabe ang pagpapahalaga nila kapag ang panganay nila lalaki, ano? 'Di ba? Sa Saudi, yung mga sa Islam, grabe pagka ano ngayon, no? Basta Islam, no? Even sa sa India, ganun din. Basta sa ibang bansa, pag lalaki, sa atin, sa mga Pilipino, okay lang kung lalaki, okay lang babae. Walang problema sa atin. Pero sa ibang bansa, pag lalaki, grabe celebration yan. Kasi it means a double honor. It means a authority at saka yung blessing. Di ba? Okay na ba sa atin? Sa ating mga mananampalataya, alam nyo ba na ang ating panganay ay si Jesus Christ? Amen? Ang ating panganay ay si Jesus Christ. Kasi yung authority and yung blessing, kaya nga nasa sakanang kamay siya ng ating Ama. At tayo rin, bilang mga anak ng ating Panginoon, meron tayong authority at blessing. Sabi nga doon sa isang binasa ko at nabasa ko, sabi dahil kung alam lang ng Kristiyano o ng lahat ng mga mananampalataya kung anong authority o kapangyarihan meron ka, hindi ka malulungkot. Kung alam mo lang sa sarili mo kung anong meron kang blessing, kung alam mo lang sa sarili mo kung ano yung ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at yung tinanggap mo kay Kristo, sabi ng writer, sana hindi ka ganyan ngayon. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Hindi, alamin mo lang, anong authority ka ba meron? Ano bang blessing na meron ka? Ano ba yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na binigay sa'yo nung tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? Anong sabi ni Christ doon sa kanya mga disciple? Anong sabi doon? You have the power to cast out demons, to heal the sick, di ba? May power ka to cast out demons, to heal the sick, di ba? Meron kang provision. Kaya nga, isa sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lang restoration, hindi lang redemption, mayroong blessing. John 10:10. Di ba? Full life. Hello? Hindi lang natin naiintindihan minsan o hindi lang natin alam o kaya minsan hindi lang natin napapractice. Kaya minsan, medyo parang ang tingin natin sa sarili natin, naaawa tayo sa sarili natin minsan, naaawa tayo sa kalagayan natin. Kasi nga minsan, hindi mo alam kung ano yung tinanggap mo. Di ba? Hello? Sino na yung nakasakay sa inyo sa barko? O, di ba? One time sumakay ako ng barko eh. Napunta kami ng Romblon. Doon kami sumakay sa Pierport. Ano? Tapos pabalik, ganun uli. Galing naman kami na Sibuyan, diretso naman kami ng Pierport uli. Pag bumandi ka ng ticket, may ticket doon na depende kasi yung bibilin mo, pwedeng economy. Yung papunta kami, nagkamali yung bumili eh. Akala niya, first class yung nabili, yung pala doon kami sa tabi ng baboy. Yung nakasakay na kayo sa economy, yung barko sa economy, yung common sa lahat, yung hindi ka makatulog kasi para ka nasa impyerno sa init, tapos umaamo yung baboy, tsaka may mga sisiw, gano'n, may mga manok. Sabi ko, ganito pala yung economy.
Kaya hanggang aklas 2 ng madaling araw, tumambay ako doon sa medyo. Tapos nung pabalik kami, maganda ang kinuha nila. Yung room naman namin, yung doon sa aircon na. Wow, ganda. May sarili ka ng kama, aircon ka, may kumot ka. Maganda, no? Tapos may pagkain ka. Sabi niya, pag bumili ka ng ticket sa barko o sa aeroplano, dapat alam mo yung privilege mo bilang pasahero at ano yung kasama ng ticket na binili mo. Or else, kapag hindi mo alam, hindi mo mai-enjoy. Tama? Kasi may rights ka eh. Dahil binayaran mo na yon. Yun ang ibig sabihin ng Biblia. Yung kamatayan ni Kristo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, may binayaran ng Panginoon doon at may ibinigay sa atin, dapat alam natin. At yun ang hindi alam ni Esau. Kaya yung kanyang pagkapanganay, ibinenta niya sa halagang 1 pinggan na pagkain. Grabe naman. Bakit? Anong sabi ni Esau? Anong pakialam ko doon sa birthright? Mamamatay ako ngayon. Bigyan mo ako ng pagkain. O sige, yung kamay mo, ilagay mo sa pagitan ng aking hita. Sumumpa ka muna na ipinagbibili mo sa akin yung iyong pagkapanganay. Alam ni Jacob yon. Alam ni Jacob kung ano yung kahalagahan ng birthright. Si Esau hindi. O tayo, how do we value our birthright? Paano mo binavalue yung tinanggap mo sa Panginoong Hesus? How do we value yung pagiging Kristiyano natin? Yung pagiging anak natin ng Diyos? O baka hindi natin alam kung ano yung tinanggap natin. Baka hindi mo alam kung ano yung binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dapat malaman mo. Amen ba? Hello? Kaya nga sabi ng isang writer, kung alam mo kung ano yung tinanggap mo sa Diyos, hindi ka ganyan ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, alam mo ba? Alam mo ba kung ano yung binayaran ni Kristo sa'yo? Para sa'yo? Yes! Dapat alam mo. Okay, next. Sabi dyan eh. Okay, the oldest son could sell his birthright or give it away. At meron pala, ang eldest son naman pala, meron siyang rights. Pwede niyang i-retain yung pagka-birthright. Pwede rin yan palang ibenta. Pwede niyang tanggihan. Sa 32 to 33, sabi doon, Esau traded the lasting benefits of his birthright for immediate pleasure of food. Yun ang nakalagay doon. By trading his birthright, Esau show complete disregard for the spiritual blessing that would have come his way if he had kept it. He acted and in far satisfying his immediate desires without posing the long-range consequence of what he was about to do. Ayan. Minsan, hindi na rin natin naiisip, ano bang consequence pag tinanggihan ko ito? Pag hindi ko ito binalyo at hindi ko pinahalagahan, kasi minsan ganyan tayo. Hindi sa mga desisyon natin, hindi natin naiisip ano yung blessing, then ano yung maaaring maging consequence. Anyway, mamaya laliman natin ng konti yan. Okay, number 1, life can fail to some trap. Life can fail to some trap. Aminin natin hindi. May mga trap o patibong ang dyablo na minsan hindi mo alam na patibong yan at tayo ay naruruin yung ating future, yung buhay natin dahil nahuhulog tayo sa trap ng dyablo. Amen? Meron na ba kayong karanasan na minsan nahulog kayo sa trap ng dyablo? Sabi dyan, when we see something we want, our first impulse is to get it. At first, we feel intensely satisfied and sometimes even powerful because we have obtained what we set out to get. But immediate pleasure often loses sight of the future, and we can avoid making Esau's mistake by comparing
the short-term satisfaction with its long-range consequence before we act. So sabi doon, isipin daw natin. Because ang buhay natin is a full of trap. Amen? Yun daw buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya especially, puno tayo ng mga patibong. Ang mga sundalo, pag sumugod sila sa lugar ng kaaway, meron silang metal detector at meron silang mga aso na mga canine na ginagamit kasi anytime na dati kasi nung hindi sila gumagamit ng metal detector at saka ng aso, ang daming napuputulan ng paa at ang daming namamatay kasi yung nilalakaran nila ang daming nakatanim na mga dynamite, mga dinamita, mga pasabog, di ba? Yan. So, kapag naglalakad po tayo, sabi ng Biblia, para daw po tayo isang soldiers na sumusugod do sa lugar ng mga kaaway at anytime, baka do sa apakan natin, biglang sumabog yon. At minsan, ito maganda. Sabi nga, si Satan daw po ay hindi lumalapit sa isang tao na may buntot, sungay, at nagbabagang mata. At may dalang tinidor na malaki. Di ba, minsan tayo ganyan? Si Satan may malaking sungay, may buntot, may pangil, nagbabaga ang mata, may malaking tinidor. Hindi siya lumalapit sa tao ng ganyan. Kasi pag nakita nyo si Satan, ganyan ang itsura, malayo pa lang tatakbo na kayo. But Satan can transform like a beautiful woman. Pag nagtatrap siya. He can transform like a beautiful woman. Di ba, no? Ibig sabihin, kaakit-akit, maganda. At magugulat ka na lang, natrap ka na, nahulog ka na. Because our life is a full of trap. Be careful. Si Esau nahulog sa isang pinggang pagkain dahil sa kanyang gutom. Esau sabi doon, I am dying of starvation. Grabe naman na sinabi niya. Mamamatay ako! Di ba sa ating text? Anong pakinabang ng pagiging panganay ko kung mamamatay naman ako? Sabi doon, these thoughts made his choice much easier because if he was starving, what good was an inheritance anyway? Okay. Meron bang namatay ka agad sa gutom? Ako po, meron akong, bata pa po ako, meron akong diferensya sa katawan ko. Minsan, pag nagutom ako, nangangatal yung buong katawan ko. Parang nanghihina ako. Nangangatog yung tuhod ko. May time akong ganon. Hindi naman lagi. May time naman po akong gutom na gutom. Okay lang, pero may time ako na parang, ewan ko kung ano yun. So, kailangan kong kumain, uminom ng tubig, at kailangan kong kumain. Pag nakakain naman ako, okay na. Pero may time po akong ganon. At there are times, kapag dumating yung panahong yun sa akin, talagang kahit ano, kailangan kong kainin. Or else, talagang hinang-hina ka. Bata pa po ako yun eh. Noon. Ngayon, senior na naman ako, pero ganun pa rin. So, sino naka-experience sa inyo ng gano'n? Sobrang gutom na. Tapos, ang tingin mo sa katabi mo, lechong manok na. Hello? At para ka si Esau, naku, okay lang, kahit wala ang inheritance ko. Basta pakainin mo ako, bigyan mo ko ng pagkain. Ini-imagine ko kung gaano kagutom si Esau noon eh. Galing siya sa pangangaso eh. Pagod na pagod, uhaw na uhaw, gutom na gutom. Imagine niyo, no? Para ibenta yung kanyang pagkapanganay. Sabi doon, the pleasure of the moment distorted his perspective and made his decision seems urgent. Wow. Urgent ang kanyang decision. Ibenta mo muna bago kita bigyan. Salbahe talaga si Jacob, no? Napansin nyo?
Huwag kayong magpangalan sa anak nyo ng Jacob, ha? Kasi ang ibig sabihin niya, mandaraya eh. Ilang beses niyang dinaya si Esau. May Jacob ka? Balitan mo na mamaya. Biro lang. Then, kasi, ang Jacob, ang meaning talaga, mandaraya, ha? Di ba? Ano sabi ni Ate Tere noong Wednesday, doon sa kanyang preaching? Bago siya magpangalan, sinesearch siya muna yung ano yung mga Hebrew word, ano yung mga ibig sabihin. O, di ba? Subukan nyo kayang i-search yung pangalan ng niya kung anong ibig sabihin. Diba? Ako kasi, Edward, hindi ko alam eh. Ayokong alamin yung pangalan ko eh. Ano? Okay, naniniwala tayo. Malaki ang kinalaman ng pangalan sa buhay ng tao eh. Naniniwala kayo doon? Ako may kaibigan ako dati nung araw, si Jezebel. Nung maging born again siya, at nalaman niya ang pangalan niya ng Jezebel, talagang gumawa siya ng petition, pinapalitan niya talaga ang Jezebel niya. Kumuha siya ng abogado at nagpapalit siya ng pangalan. Kasi ang pangit pala ibig sabihin ng Jezebel. Kaya pinalta niya yung pangalan niya. O, di ba? O, meron pa akong isang kakilala, ganito. Hindi ko naman talaga personal na kakilala. Yung kaibigan kong abogado, si Attorney Angie, sabi niya, meron siyang kaklase, ang kanyang, imagine mo ang pangalan ng kanyang kaklaseng babae, Pukemia. Pukemia. Ay, ito ang matindi. Alam niyo kung anong ipelyedo? Bayagbag. Kaya everyday, Miss Pukemia Bayagbag, naku talagang hiyang-hiya yun. Kaya nung malaki na rin pumitisyon, palitan niyo naman po ang pangalan ko. May mga magulang, gandahan nyo naman ang pagpili ng inyong... Di ba meron? Pukemia Bayagbag. O, di ba? Mabuti pa yung... di ba meron isa? Soup. Si Samsi Soup. O. Kasi sa kanila, hindi naman nila... Nung araw, hindi naman nila alam yung... iba kasi maganda ang ibig sabihin, no? Pero sa Katagalugan, siyempre iba ang word. No? Okay, no? Malaki ang kinalaman. At ang ibig sabihin ng Jacob ay mandaraya. Dinaya niya talaga eh. May kasalanan talaga si Esau, si Jacob din eh. So ngayon next, tingnan niyo to. Sabi doon, we feel such great pressure in one area that nothing else seems to matter and we lose our perspective. Pag sinabi mong perspective, ibig sabihin niyang viewpoint. Minsan daw po, dahil sa pressure na nangyayari sa buhay natin, dahil doon sa mga circumstances na nangyayari sa buhay natin, sometimes yung ating tinatawag na yung viewpoint natin nawawala na, yung ating magandang pananaw sa buhay nawawala kasi pressure tayo. Kaya nga lagi may kasabihan, pag may problema ka, huwag kang magdedesisyon. Pag galit ka, huwag kang gagawa ng anumang desisyon. Pag nalilito ka, huwag kang gagawa ng anumang desisyon. Matulog ka muna, mag-relax ka, kumain ka, magpahinga ka bago ka gumawa ng anumang desisyon. Kasi kapag under pressure ka, wala kang matinong gagawin. Amen ba? So sabi roon, relax. So ganun si Esau. So okay, next. Okay na. Ito, next. Sabi doon, getting through that short pressure-filled moment is often the most difficult part of overcoming temptation. Tingnan ito number 2. Yung una, life can fail to some trap. Filled some trap. Ibig sabihin puno. Ito namang isa, life is a field of decision. Life is a field of decision. Sa 34, makikita natin yan. Ano sabi ng Hebrew? Note, sabi diyan, sabi nga, puno daw, field of decision. And your decision, it may affect your future, whether it is good or bad. So lagi kong binabanggit yan. Kapag nagkamali ka, sa isang mali mong decision, you will ruin your future. Pero pag maganda naman,
then nagiging maganda ang iyong kinabukasan. Tama? Ang pangit nito sa tao, punong-puno tayo ng desisyon. Araw-araw gumagawa tayo ng desisyon sa buhay. Amen? Sinong kahit kailan hindi nagdesisyon? Ano? Sino? Meron ba? Lahat tayo gumagawa ng desisyon sa buhay. Kanina lang umaga, pag-gising nyo, nagdesisyon kayo kung magsisimba kayo o hindi eh. Tama? Nagdidesisyon kayo kung kakain kayo o hindi. And whatever decision you made, whether it is good or bad, it will affect your future. Yun yung sabi. Okay, next. Sabi ng tingnan niyo, ang sabi ng Hebrews, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected, even though he sought the blessing with tears. He could not change what he had done. Note. At bakit? Ano nangyari yan? Dahil ibinenta niya ang kanyang pagkapanganay, yung blessing na punta kay Jacob. At kahit umiyak siya ng umiyak, pangalawang daya yun eh. Yung pangalawang pandaraya ni Jacob, di ba nagsuot siya ng balahibo ng kambing, o tupa ba? Tupa? Kambing. Tapos nagluto siya ng masarap. Sabi ng tatay niya, ang amoy ni Esau. Ang balahibo, sabi niya, pero ang boses ay boses ng aking anak na si Jacob. Malabo ang mata. So, pangalawang pagkakataon, at nung dumating si Esau, para kunin ang blessing, sabi ng anak niya, anak, wala na, sorry, naibigay ko na, wala nang natira. Umiyak siya ng umiyak, kaya binanggit ito sa Jacob. Ito sa Hebrews. Anong sabi ng Hebrews? Because he sold his birthright, kahit ang kanyang pag-iyak, wala nang magagawa. Nakuha nyo? Because of his decision. Yung pagbebenta ng birthright. So, maging maingat tayo, ha? Oy, mga dalaga, mag-ingat kayo sa oon nyo, ha? Kung kanino kayo oo. Binabanggit ko lagi yan, eh. Kasi, pag nagkamali ka, tayong lahat, it will ruin our future. Ano? Kung maganda naman, maganda. Di ba? Okay yan. Okay, ano yung selling of Esau's birthright, it means godless. Sa Greek, Bibelus includes the idea of being worldly, secular, and unspiritual or irreligious. It is the opposite of holy. Wow. Worldly. But sabi dito, ayon sa isang writer, sabi dito, Jacob on the other hand desired the spiritual blessing of the future. And from him come the 12 tribes of Israel. Ang maganda pala kay Jacob, kahit mandaraya siya, alam niya sa sarili niya, mayroong blessing, authority blessing yung pagkapanganay, at ang maganda raw kay Jacob, kahit mandaraya, futuristic. Nakita niya yung future. Si Esau hindi eh. Ang nakita niya, narinig niya yung kumakalam na sikmura. Pero si Jacob, ang nakita niya future. Then sell me your birthright. Di ba? Maganda yung story ng dalawa, kambal to eh. Kaya sa kambal, di ba, may panganay din pala, no? Si Esau kasi, note, alam nyo ba, sabi ng isang writer na nabasa ko, kahit sa lupa rin lang siya, naglalaban na si Esau at saka si Jacob. Nag-aagawa sila kung sinong lalabas eh. Nagkamali si Jacob, naiunat ni Esau yung paa, lumabas yung hinlalaki. Di ba? So paglabas ng hinlalaki,
Ang sabi nung kamadrona, eto na, tinalian agad yung hinlalaki. Suwi sila eh. Suwi, una yung paa. Tinalian yung hinlalaki. Pagkatapos, pinasok uli nung kamadrona. At nung may pasok, paglabas niya, si Jacob naman ang lumabas. Akala niya siya ang panganay. Eh hindi, natalian na yung hinlalaki. Diba? Nakuha niyo yung story, tinignan niyo. Ay, magandang basahin. Sabi ko naman, maganda pala ako itong basahin. Meron palang wrestling na nangyayari sa loob ng tiyan. Yung palang mga kambal, akala natin gumagalaw, pala minsan nagre-wrestling. You know? At si Jacob, ay sanay siya makipag-wrestling. Sa tiyan pa lang ng kanyang ina, nakikipag-wrestling na siya eh. Kaya kahit sa angel, nakipag-wrestling siya. Oh, ito yan. So, sabi doon, yung decision ni Esau ruined his future. Pero si Jacob, ang tinignan niya, blessing. Future. O, yan. Ilan sa atin yung nakikita mo yung iyong future? Parang ganito, pag tinanong ka, ay mga kabataan dito, huwag nyo na kaming isali, kaming mga senior citizen at kami nasa takip silim na. O yung mga kabataan, halimbawa, anong nakikita nyo sa sarili nyo 10 years from now? O halimbawa kayo, naisip nyo na ba yon? 10 years from now, ano na yung aking, sabihin nung iba, baka may asawa na ako, yung iba naman, baka dalaga pa rin. No, kasi meron tayong ginagawa eh. Tama ba? Ako kasi magbubukid ako eh. Pag nagtatanim po ako, nakikita ko yung itinatanim ko, 5 years from now, aanin na ako dito. Kasi gano'n na magbubukid eh, di ba? Iniisip mo yung months and years na darating mag-aani ka eh. Gano'n ako, doon ako nagbubukid. So, tingnan natin. Ano? Ako siguro 5 years from now, baka bibili na lang ako ng tomba-tamba, ano? At kakanta ako ng every 3 o'clock in the morning. Every 3 o'clock in the morning. Ano? Parang tomba-tomba ka na lang, gano'n. Eh, siyempre. By 6, mga 5 years from now, kung buhay pa ako, mga almost 67 years old na ako. So, anong gagawin ng isang 67 years old? Di, tomba-tomba ka na lang. No? Diba ano kayo, boy? Eh, siyempre, kami, malakas ang isip namin. Ang mga senior citizen, active ang isip namin. Ang isip ko, kaya ko eh. Pero pag ginawa ko, hindi ko kaya eh. Nung isang beses may bibuhatin ako, sabi ko, hindi, kayang-kaya ko talaga yan eh. Pero nung iangat ko na, wala, masakit yung baywang ko, hindi ko kaya eh. Sabi ko, kaya ko eh. Pero, physically, tingnan natin. Okay, so, third. Life, sabi dito, life is a field of decision. Life is a field of trap. Another one is life was filled with choices. Choices. Esau's life was filled of choices. He chose wives in direct opposition to his parents' wishes. Baksak na naman si Esau. Di ba? Pumili na nga siya, nagkamali na nga siya sa una, pumangalawa pa uli. Birthright is the inheritance of firstborn. Sabi nga dito, how do we value our inheritance? Life, blessing, gifts, and talents talents, family, or even achievement. Sabi dito, blessing. Choices daw po natin yon. Una, nung tinignan ko po ito, sabi nung isa, yun daw pong future natin, choice natin. Naniniwala ba kayo doon? Yung magiging future natin, choice natin yon. Kagaya yun, pinili niyo pumunta kayo dito, tama? Yung pagpapamilya natin,
choice natin. Amen? Tama ba? Huwag mo sisihin yung kapitbahay mo, ha? Yung achievement natin, choice pa rin natin. Meron tayong tinatawag na blessings na binigay ang Panginoon sa atin. Okay, siguro yung built-in sa atin, yung ating talents and gifts. Galing sa Panginoon yon. Pero ang pag-develop ng talents at ng gifts, choice mo pa rin. Amen? Lahat ng tao, meron tayong kanya-kanyang blessing, may kanya-kanya tayong gifts, may kanya-kanya tayong talents. But it's your choice kung gusto mong i-develop o hindi. Amen ba? Kaya choice pa rin. Yung good future natin, choice pa rin. Pamilya, choice natin, lahat. Kaya nga, full of choices. Hindi lang decision, choice. Si Esau ganon eh. Maganda palang pag-aralan to, ano? Ang dami mong makikita. Sabi ko, pagka binabasa ko dati, parang simple lang eh. Pero, choices natin, yung buhay natin. Sabi doon, benefit of being firstborn. Meron ditong inilagay eh, ito yung sinayang ni Esau eh. Sabi niyan, benefits for being a firstborn or in birthright. Sabi niya, leadership and worship and headship in the family. Yan. A double portion of the inheritance. Ibig sabihin dito, financial blessing. Yung kayamanan ng tatay nila. And the title of the covenant blessing that God has promised to Abraham. Wow! Yun ang matindi. Lahat ng yan, nawala kay Esau at lahat ng yan napunta kay Jacob. Saan ang galing ang 12 tribes of Israel? Kay Jacob. At alam nyo ang pangit kay Esau? Alam nyo ba kung ano naging future ni Esau? Yung mga ano yung word na yung mga nag-aalay ng mga bata, yung mga Diyos-Diyusan. Ano yan? Yung mga pagano, yung Edomites. Si Esau ay naging Edomite siya. Yung lahi ng Edomites. Kay Esau yun. Kaya pag tinignan nyo, sila yung grabe yung kanilang pagiging Diyos-Diyusan na ino-offer yung mga anak nila sa Diyos-Diyusan. Nasa kanila yung grabe yung kasalanan, yung immoralidad, lahat. Instead na siya yung covenant ng Panginoon kay Abraham, nag-transfer dapat kay Esau, kay Jacob napunta. Kaya siya naging father of 12 tribes. An even blessing, financial blessing. Nawala yon. Okay, number 4. Yun ang mga nawala, no? Sa birthright. Okay, sa number 4. Kasi hindi binalo. Kaya nga ang tanong ko dito, how do we value our birthright? Yung ating inheritance. Kapag hindi natin binalyo kung anong meron ka ngayon, yun din yung mawala. Sabi dyan, life is a learning the hard way. Life is a learning the hard way. O sino nagsasabing madali ang buhay? Meron magsasabi dito na madali lang ang buhay? Masarap mabuhay? Yes, definitely. Ano? Pero kung paano tayo nabubuhay, medyo komplikado ng konti. Sabi dyan ay, what are you willing to trade for the things you want? Wow, yan ang magandang tanong. What are you willing to trade for the things you want? Do you find yourself at times willing to negotiate anything for what feel you need now? Sabi nga, does your family, spouse, integrity, body, or souls get included in this deal? Oh, kagabi pinag-aralan natin yung the best deal. No? The best deal. Nung pinag-aaralan natin to, itong naiisip ko eh. Ano yung gusto mong i-trade sa lahat ng blessing? Oh. Para magkaroon ka ng magandang pamilya, magandang buhay, ano yung gusto mong i-trade? Ano ba? Oh, di ba kahapon pinag-aralan natin? Yung trading natin? O nagsulat pa kayo tayo ng mga papel na blue and pink? Hello?
O, di ba? Doon po sa mga hindi makasakay doon sa sinasabi ko, sa next batch ko may training tayo. Pwede po kayong mag-join doon. Kasi ongoing po yung training namin ulit. Note, what are we willing to trade para doon sa mga darating na blessing? Yes, paano natin tayo rin? Yung ating magiging future, o di ba? Any decision na gagawin mo, bawat choices na gagawin mo, meron kang iti-trade. A hard way. Bakit? Nung pumunta kayo dito, anong iniwan nyo? Anong ipinagpalit nyo? Pag kumating kayo sa church, ano? Pwedeng trabaho. Pwedeng labahin. No, anything. Meron. Tama ba? Sa lahat ng major decision mo and choices na gagawin mo, meron kang iti-trade. It takes sacrifice. Amen ba? Hindi mo po pwedeng sabihin wala. No, meron. Kasi minsan magdidesisyon ka sa 2 o 3 bagay kung alin ang pipiliin mo. Okay, ganito. Yung mga kapamilya natin na nag-abroad. Hindi, yung ang pamilya nasa abroad. Ako, kung bakit ko nasasabi, I've been there 8 years and a half. May anak na ako noon. 2 na yung anak ko nung pangalawa. Pasakay ka pa lang ng eroplano, naglalakad ka pa lang palabas ng bahay mo, ang bigat na ng paa mo. Nasa airport ka pa lang, umiiyak ka na. Hello? Di ba? Alam nyo yung mga nagdaga, alam nyo ngayon napakaganda yung nag-abroad. Kasi anytime pwede mong makita sa video eh. Ako nung naandun ako noon, kailangan kong mag-travel ng magta-taxi o magbabas ng ilang sakay para ako makatawag sa telephone. Umaasa lang ako sa sulat. Di ba, way back 1995, umaasa ako sa sulat. Ay ngayon text lang eh, ano? Pagkatapos, pag may video call pa. Uy, maganda ngayon. Pero during our time, pero no, yes, nakikita mo minsan. Ito nga ang maganda eh. Tatawag ako minsan pag Christmas. Anong handa nyo dyan? Anong kinakain nyo? Ay, ang saya-saya. Ako nagpapala ng espalto. O, di ba? Pagtanggap mo ng pera, bubukod ko yung tithes ko kasi may simbahan ako doon. At sa simbahan kong inaatinan, hindi ka pwedeng mag-church pag hindi ka nagtatights. Nasa top leadership ako noon. Nasinikap ko, kailangan ko kumapit sa Diyos or else sira ang pamilya ko. Yes, totoo yun. Pag hindi ako kumapit sa Diyos, wasak ang pamilya ko. Ay, nasa Japan ako eh. Yung kapitbahay ko, pag dumadaan ako doon sa pagbaba ko ng tren, tapos gabi na, sasabihin ng mga kababayan, "Hi sir, pasok na po kayo. Ang sexy, ang babango pa." Ay, dadaanan ko, minsan isang building lang. Nakakita kayo na isang building, puro club. Magmula ground floor hanggang puro club. Tapos andyan yung mga tao na nag-aaya ng mga customer. Sabi ko, masaya ba sa loob? Napakasaya, sir. Di ba? Kaya ako kapit sa Diyos. Lord, mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko po ang asawa ko, ang mga anak ko. Mahal kita, Lord, please. Yes, ako experience. Grabe talaga. Ang lungkot. Sabi nga, tinitrade natin yung, meron isang kwento ganito eh. Nabless ako dito sa isang nakita ko lang. Isa siyang stewardess. At local stewardess siya, domestic. Tapos inoperan siya ng company na maging international stewardess. Meron siyang 2 anak na maliit. International stewardess versus doon sa domestic stewardess. Ang galing ng sagot ng stewardess.
Sabi niya, ang ganda po ng oportunidad, napakaganda. Pero ayaw ko pong palampasin, kapag tinanggap ko po yung posisyon na yan, may mga 2 linggo o ilang linggo na hindi ko makikita ang aking mga anak. Ang sarap pakinggan na mag-aalmusal ka sa Europe o sa Paris, magtatanghalian ka sa ibang bansa, sa London halimbawa. Pagkatapos sa Amerika ka maghahapunan, wow, ang sarap, no? Grabe, sabi niya, wow, ang ganda ng offer. Kasi Amerika, Europe, yung kanyang destination. Pero ang ganda ng sagot. Ang ganda po ng oportunidad. Pero ayaw ko pong palampasin ang oportunidad na ang anak ko'y ihahatid ko sa school, a-attend po ako ng PTA meeting, a-attend po ako sa mga Christmas program ng anak ko, a-attend po ako doon sa mga ibang activities ng aking anak. 2 pagpipilian niya. And he choose na manatili sa domestic para lang makasama ang anak niya. At hindi niya pinili yung international na mahiiwan ng mga anak niya. Weeks lang. Ako 8 years and a half, diretso eh. Buti nga yung iba, taon-taon nakauwi eh. Ako 8 years and a half, diretso. Kaya nga nagulat ako eh. Pag abroad ko, isa pa lang anak ko, pagbalik ko, 2 na at malaki na. Hindi, totoo yun. Kasi pagkalis ko, di ko alam, buntis yung asawa ko eh. Pagkadating ko doon, 2 linggo, tumawag yung pagtawag ko, sabi ng asawa ko, buntis ako. Talaga? Oh. Nung malaman niyang buntis ka agad siya, tumawag agad sa nanay ko. Nag-report, Nay, buntis po ako. Wala po kasi ang anak niyo eh. Baka daw mapagbinta. Pagbalik ko, malaki na si Roselyn. Diba? Imagine niyo yun. Hello? Nag-aaral na nga eh. Oh. So, minsan ganyan eh. Trade. Kayo, ano yung willing nyong i-trade sa paglilingkod sa Diyos? Note, ang maglingkod sa Diyos, it takes sacrifice. It's a hard way. Life is a hard way, hindi madali. It takes a sacrifice. In every decision you made, whatever choices you made, meron tayo dito. Tama ba? Life is a learning the hard way. The last one is life is a filled with focal point. Ito po yung isa sa pinakamagandang point dito and the last point. Life is a filled with a focal points. What is focal point? Meaning, main agenda. Main agenda. So ano yung main agenda ng buhay mo? Sabi dito, your greatest need is to find focal point. It meaning, a principal main point. Ibig sabihin po ay yung pinaka-agenda ng buhay mo. Sabi nga, the only worthy focal point is God. A relationship with Him will not only give an ultimate purpose of your life, it will also be a daily guideline for living. Sabi doon, meet Him in the pages of the Bible. Hello? Ang focal point daw po natin, our main agenda, is our relationship to our God. Kanina yung devotion ko, nasa Kings ako kanina. Is King Solomon. Sabi doon, King Solomon was is not a righteous king, but a wisest king. Binigyan siya ng wisdom, ng knowledge ng Panginoon, but wisdom and knowledge are not the guarantee of the faithfulness to God. Your wisdom, your knowledge, your talents, your gifts is not a guarantee that you are faithful to our God. Amen ba? Hello? Our focal point is our God.
Your focal points, your main agenda is our relationship to God at sabi daw, meet Him in the pages of the Bible. Hallelujah. Work at living in peace with everyone and work at living holy life for those who are not holy will not see the Lord. Sabi ng Hebrews yan. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out, the poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the firstborn son for a single meal. And you know afterward, when he wanted his father's blessing, he was rejected. It was too late to repent, even though he begged with bitter tears. Sometimes, sabi doon, it is too late to repent. Ang hirap ng gano'n, ano? Wala nang huli na para magsisi. Wala na sa kanya yung blessing. So dapat tayo mismo sa sarili lang natin. Ang sabi ng Hebrew, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance, rights as the oldest son. Afterward, as you know, sabi doon, when he wanted to inherit his blessing, he was rejected. Napakalungkod. So life is a field of decision. Your decision, it may affect your future. Whatever decision you made. Life was filled with choices. Life is a learning the hard way and what you are willing to trade for the things you want. Life is a filled with a focal point. Your main agenda. Sabi dito, yung ating agenda. Hallelujah. Kumusta po tayo ngayon? Kumusta po ang ating devotion life? Kumusta po ang ating relasyon sa ating Diyos? What is your focal point ngayon? What is your main agenda in life? Ano po ba yung priority natin ngayon? Hallelujah. Sa lahat po ng ito, sabi nga, are we willing to trade something? Whether we like it or not. Whether we like it or not. Lahat ng decision gagawin natin. We trade something. Kung tayo po'y pipili ng paglilingkod sa Diyos at pipiliin natin ng Diyos na maging main agenda ng buhay natin, meron po tayong isusuko. Amen? Amen po ba? Kung pipiliin mo na sumunod sa Diyos ng may katapatan, may kaakibat po itong sakripisyo. Amen ba? Sa bawat paglilingkod natin, pagpuntahan nyo lang po dito sa simbahang ito kayong umaga, meron po kayong iniwan. Meron po kayong konting isinakripisyo. At sa mga darating na araw po, sa bawat desisyon ng buhay nyo na gagawin, sa bawat choices na gagawin nyo, it will affect your future. Tayo po yung choice po natin. Then, anong gagawin natin? Pwede po tayong yumuko at manalangin? Pwede po ba nating pagbulay-bulayan ng kaunti yung salita ng Diyos ngayon? Lord, hallelujah. Pwede pa tayo sabihin, Panginoon, ikaw po ang aking main agenda sa buhay ko. You are the main agenda. You are my focal point, Lord. Hallelujah. Pwede ba nating tingnan yung sarili natin? Huwag po nating isipin yung ibang tao. Ang tingnan po muna natin yung sarili natin ngayon. Concentrate doon sa tumawag sa'yo.
Yung relationship mo sa Diyos. Kumusta po yung relationship mo sa Diyos ngayon? Hallelujah. Sa oras pong ito, ang atin lang pong ipapanalangin at ang ipanalangin nyo lang po ay ang inyong sarili. Yung iyong relasyon sa Panginoon. Hindi kung ano yung plano mo. Huwag mo munang isipin kung ano yung plano mo, ano yung plano ng Diyos sa iyo. Hindi kung ano yung gusto mong gawin bukas, mamaya o sa susunod na araw, isipin mo muna ano yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. Huwag mo munang isipin kung ano yung blessing, isipin mo yung giver ng blessing. It's not your talents or your gifts. Concentrate tayo doon sa giver. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Then pray to the Lord. Pray to the Lord. Oh, hallelujah. Panginoon, ikaw po nakakakita sa puso namin. Lord, ikaw po nakakakita ng kalagayan ng aking relasyon sa iyo. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng laman ng puso ko, ng aking isipan, Panginoon. Lord, ako po'y maraming gustong gawin, pero ang dalangin ko ay hindi kung ano yung gusto kong gawin, kundi anong yung gusto mong gawin sa buhay ko. Ano yung gusto mong sabihin? Ano yung gusto mong ipagawa sa akin, Panginoon? Oh, hallelujah, Jesus. Huwag niyo pong hayaan na mahulog ako sa mga trap because our life is a field of trap. Sa bawat decision, sa bawat choices natin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, is not what I want, but you want me to do, Lord. Lord, I pray that the Holy Spirit may continue, God, to help me to do what really the Father wants me to do. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na lalabas kami sa simbahang ito o sa building na to na hindi po namin natanggap yung mensahe na nais niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa bawat lalaki at babae na narito ngayon. Lord, I know that you have the plan. Mangyari ang iyong plano sa buhay ng bawat isa. Ano yung gusto mo, hindi ko anong gusto namin. Sa iglesyang ito, Lord, this church is your church, Lord. It's not our church. Kung anong gusto mo siyang mangyayari, Panginoon. Hindi ko anong gusto namin. Yes, Lord, we have a written plan. Pero ang lahat ng plano na ito'y baliwala kung hindi ito yung gusto mong gawin sa iglesia mo, Panginoon. Wala kaming hirap ng itinayo mo. Ikaw ang nagligtas ng mga tao. Ikaw ang tumawag ng mga manggagawa, ng mga leaders, at ang bawat leaders, Panginoon, sa iglesyang ito'y kaloob mo sa iyong iglesia. Pinili mo ito for your kingdom, Panginoon, for the establishing of your kingdom. Mangyari po yung kalooban mo. And Lord, I thank you, God, for every members, for every leaders, Lord, ng iglesyang ito. Because they are asset, Lord, for your kingdom. They are gift, Panginoon. Your gift, Panginoon, for your kingdom. For this church, Lord. For the establishing of your kingdom. I thank you so much, God. Oh, Holy Spirit, thank you. Thank you, God. Thank you. Salamat, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa iyong salita. Lord, ito po ang aming dalangin. Ang kapurihan, ang kalwalatian sa iyo pong lahat. Hinihingi po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Palakpakan po natin ang Panginoon.